It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, sing it out. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, we'll sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Come on, just sing that verse again. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Oh, we'll sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Come on. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul, I worship His holy name. Oh, we'll sing like never before. Yes, oh my soul, oh I worship your holy name. Oh, and bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul, I worship His holy name. We'll sing like never before. Yes, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Come on, sing it again on that day. And on that day, the end draws near and my time has come. Yes, still my soul will sing your praise unending. Come on, sing it out. 10,000 years and then forever.
Yes, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Yes, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, just lift up a song of thanksgiving today. Let's just bless the Lord. Oh, we worship Your holy name. Yeah, come on, lift it up. Lift up your praise. Oh, You're worthy. You're worthy. You're worthy. Yeah, come on, lift it up. Lift it up. Oh, we bless You, Lord. We bless You. Yes, oh, my soul, I worship His holy name. Come on, every voice, shout it out. Sing like never before. Yes, oh, my soul, I worship Your holy name. Come on, lift your hands and sing that one more time. Oh, bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, I worship Your oh, we sing like never before. We'll sing like never before. It's all my soul. Oh, we worship, we worship. Come on, one more time. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul, I worship His holy name. Oh, we sing like never before. Yes, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, lift a shout today. So bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul, I worship His holy name. We'll sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul, I worship His holy name. We'll sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa at gayon din sa ating mga kapatid na nasa kani-kanilang tahanan sa oras na ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ayan, patuloy po nating anayahan ang ating Panginoong Diyos at ang banal na Espiritu sa oras na to na siyang patuloy na sumama sa ating pagpupuri at pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay magbasa ng kanyang salita sa Salmo 103. Pupurihin ko ang Panginoon, buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ng kanyang kabutihan. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos sa oras na to at patuloy nating buksan ang ating mga puso sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Father God. Oh Diyos, papuri ka sa inyo lamang, Panginoon. Lord, tunay ngang hindi namin kalilimutan ang iyong kabutihan, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon.
At Lord, sa oras na to, patuloy naming ibabalik, Lord God, ang mga papuri namin sa iyo, Panginoon, ng may pasasalamat, Panginoon. At may kagalakan sa aming mga puso, Lord God. And Lord, we thank you for this day, Lord God, na patuloy mo kami, Lord God, na iniingatan, Lord God, sa mga pagsubok na pinagdaanan ng mundo, pero kayo'y patuloy na nagbibigay ng kalakasan, kagalakan, at pagmamahal sa bawat isa, Lord God, na mga anak mo, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ang kabutihan mo, Lord God, ay siyang hindi magmamaliw, Panginoon. Sa iyo po namin binabalikan lahat ng aming papuri at ang aming pasalamat. Sa iyo po namin binabalik ang aming kagalakan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon dahil ang kabutihan ng ating Diyos ay hindi nagmamaliw. Hallelujah! I will come to you with an open heart and bring the sacrifice of praise. I will seek your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded by the favor of the Lord, always and forever. I will come to you with an open heart and bring the sacrifice of praise. I will seek your power in the holy place, and I have known your mighty ways. And I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded by the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded by the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded by the favor of the Lord, always and forever. Patuloy po nating awitan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Your kingdom generations declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We mention holy fire and your glory is in through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you.
generations declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving, declare your holy fire and your glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout your victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take your place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout your victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take your place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. To eternity. To eternity. We worship you. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa aming mga buhay. We will worship you with gladness and know that you are Lord, our God. We are made to worship you. And thank you, Lord, for all you've done in our lives. Worshiping you, Father, eases our pains, lightens our troubles, lightens every problems that we have in our lives. Because, Father, you are the Savior, the great healer. So we exalt your name and worship you, Father. Hallelujah. Sapat ang pangalan mo lamang, Panginoon, upang magpatuloy ang bawat isang narito. Lahat ng nasa aming buhay, Panginoon, ay gumagaan dahil sa iyo lamang, Panginoon. Take delight as we give you praises and we sing songs of worship because you are holy. You are our God. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder
wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power of majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in Jesus, we adore you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne.
Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ngayon po ay tayo po ay mananalangin muna para sa ating lahat at sa ating bansa. Aming Ama, Panginoon Diyos, na may gawa ng langit at lupa, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa inyo sa ibinigay mo pong pagkakataon sa amin na masilayan po namin ngayong umaga ang bagong pag-asa na punong-puno po ng pagkakataon para sa amin lahat. Marami pong salamat, aming Ama, sa pagkakataong ito na kami ay pinagbuklod-buklod mo, bagamat hindi man sa pisikal, ay ibinigay mo po sa amin ang isa pang paraan. At ito po ay ang teknolohiya na tayo nagkikita-kita through live streaming. Aming Ama, dasal po namin sa inyo, amin pong idinudulog sa inyo ang aming bansa na ngayon po ay nasa ilalim po ng pandemic na ika-5 buwan na po at nagkakaroon po ng iba't ibang quarantine sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig po ng aming bansa. Aming Ama, dalangin po namin sa inyo na ipagkaloob mo po sa aming bansang Pilipinas ang iyong biyaya, ang iyong mapagpalang kagalingan para po kung matigil po at malimit na po ang virus na bumabalot po sa aming bansa. Aming Ama, kasama po sa aming dalangin ang mga leader po ng aming bansa sa pangunguna po ng aming presidente, ang aming Pangulong Duterte. Inihiling po namin sa inyo, aming Ama, na pagkalooban mo po ang aming Pangulo ng karagdagang lakas at katalinuhan upang upang siya ay magkaroon po ng mabuting pagdedesisyon para po sa kapakanan ng aming mga kababayan. Bigyan mo po ang aming leader, ang aming Pangulo, ng lakas din po upang siya ay makapanatili sa kanyang panunungkulan para sa aming bansa. Gayon din po ang aming Vice Presidente Robredo. Bigyan mo rin po ang aming Vice Presidente ng kakayahan na siyang makakatulong po ng lubos sa aming Pangulo para po sa mabuting pagpapalakad po ng aming bansang Pilipinas. Gayon din po ang iba't ibang sekretary ng mga iba't ibang departamento. Sila rin po ay bigyan mo ng takot upang sa iyo ay makapanungkulan ng lubos. Alam po namin ang beginning of wisdom ay kanilang maranasan at kanilang maranasan din po na sa iyo po lamang dapat umasa. Wala na pong iba. Aming Ama, dinadalangin din po namin sa inyo ang aming po mga kababayan na naapektuhan o nasa isang pagkakaroon po ng sakit ng COVID-19 na ito, Panginoon. Dasal po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng mga nasa banig ng karamdaman sa ilalim ng COVID-19 ay sila po ay mabigyan mo ng comfort at iparamdam mo po, aming Diyos, sa mga kababayan kung may sakit ng COVID-19 na sila po ay malapit ng gumaling sa pamamagitan mo. Ibigay mo po sa aming mga kababayan na nasa banig ng karamdaman ang iyong kapangyarihan na ikaw po ang may kontrol ng lahat. Lahat-lahat po dito sa ibabaw ng lupa. Kami po ay nananampalataya sa iyo, aming Ama. Sa pamamagitan po lamang
ang lahat po ng pagsubok na aming dinaranas ay aming maharap at aming malalagpasan. Sa pamamagitan mo, aming Diyos, kami magkakaroon ng kagalingang pisikal at kagalingang espiritual. Aming Ama, kasama po sa aming idinadalangin sa inyo, ang aming mga frontliners, na ang aming mga bagong bayani, tulad po ng mga nurses, doctors, health workers sa mga hospitals. Sila rin po ay Panginoon Diyos, ay dinadasal namin sa inyo ang kanilang kagalingan, kalakasan, at mabuting pangangatawan. Dalangin po namin sa iyo, aming Ama, ang aming mga frontliners na ito, ng mga health workers, ay tulungan mo po sila na makabangon at magkaroon ng laging ng kalakasan upang tuluyan po silang makapaglingkod na higit para sa mga kababayan namin, lalo na po yung may mga sakit ng COVID-19. Ilayo mo po, Panginoon Diyos, ang aming mga frontliners na ito sa anumang kapahamakan dahil sa COVID na ito. Ibigay mo po sa kanila ang pakiramdam ng pag-asa sa pamamagitan mo. Sa iyo lamang, aming Ama, ang tangi naming pag-asa. Gayun din po ang mga kasundaluhan, ang mga kapulisan po sa aming bansa na siyang nagsasagawa ng mga tungkulin na higit pa sa kanilang mga tungkulin para matugunan po ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Tulungan mo rin po ang aming mga kapulisan at mga kasundaluhan na ito. Tulungan mo po silang maging malakas palagi at dasal po namin, Panginoon, na huwag na pong madagdagan ang mga infected sa aming mga kapulisan at mga kasundaluhan. Higit po sa lahat, aming Ama, dasal po namin sa inyo na madagdagan po ang mga gumagaling. Higit po sa lahat, wala na pong magkaroon pa ng ma-infect po ng COVID-19 na ito. Aming Diyos, aming Ama, basbasan mo po kaming lahat. Lahat po ng mga sumusubaybay ng live streaming na ito, aming Ama. Kayo po ang aming tanging saklolo, ang aming deliverer, ang aming Savior, ang aming healer. Kayo lamang po, aming Diyos. Wala na pong iba. Kaming lahat at ang aming buong sambayan ay sa iyo lamang sasamba. Wala na pong iba. Pagpalain mo po kaming lahat, aming Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ibinabalik po namin sa inyo ang matamis na papuri sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isa pong magandang umagang muli sa ating lahat. At isa pong mapagpalang araw sa lahat po ng kasama natin ngayon sa live streaming ng atin pong Sunday Worship Service sa Kabuyaw Bible Christian Church. Ano po? Tayo po ay pumapasok ng muli sa ika-6 na buwan ng community quarantine. Ano po? Tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa tinatawag na MECQ. Ano ho? Pero sabi nga ni Apostol Pablo, preach the word in season or out of season. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Ngayon pong ika-3 linggo sa buwan ng Agosto. Kahit walang MECQ, talagang napakabilis po ng panahon. Ano? So sa pagkakataon pong ito ay atin pong talakayin yung tinatawag na what is the mission of the Christian Church. Alam niyo po, ang mission po ng iglesia ng Kristiyano ay hindi po nagbabago. No? May ECQ man o wala, may COVID-19 man o wala, ay hindi po ito nagbabago. Ang ating pong mga bersikulo ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo,
Mateo 28, 16 hanggang 20. Ano ho? At ang sabi po sa verse 16 ng Matthew 28, the 11 disciples went into Galilee to the hillside to which Jesus had directed them. At sa 17, when they saw him, they worshiped him, though some had doubts. At sa 18 po, 18, then Jesus came up and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sa 19, therefore, as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to obey everything that I have commanded you, and remember, I am with you each and every day until the end of the earth, of age. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa ikatatlong linggo ng buwan ng Agosto, Panginoon. Bagamat kami po ay tuloy-tuloy na nakakaranas ng maraming bagay tungkol sa pandemyang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, nawa po ikaw ang patuloy na magturo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na magbigay ng katalinuhan upang amin pong makuha ang sustansya ng tamang pag-aaral sa mga salita mo ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, ang direksyon po ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit ay pumunta sa lahat ng lugar, sa buong mundo upang ipangaral ang magandang balita at ipangaral yung lahat ng itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, teaching them to obey everything that I have commanded you. At pag nagawa po natin ito, ang sabi niya, and remember, I am with you each and every day until the end of age. So pag ang misyon po ng iglesia ay atin pong nagagawa, ay makakaasa po tayo ng ating Diyos, ang ating Panginoon ay kasama natin sa araw-araw ng ating buhay. Sasamahan niya tayo. Saan man tayo makarating. At sabi niya sa Romans, so dyan po sinasabi, the hidden are lost. Sino po ba yung hidden? Yan po yung mga tao na ayaw maniwala na mayroong Diyos. Yung mga tinatawag nating atheist. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Kaya sila po ay naliligaw ng landas. At kung hindi natin itutuwid yung kanilang maling pananampalataya, sila po ay forever lost. Mawawala na po sila ng tuluyan at sila'y tuloy-tuloy na pupunta sa impyerno. Sabi po sa Romans 1:18, for God's wrath is being revealed from heaven against all the ungodliness and wickedness of those who in their wickedness suppress the truth. Suppress the truth. Romans 1:19, for what can be known about God is plain to them, because God Himself has made it plain to them. Tingnan po natin, may mga tao ayaw maniwalang may Diyos. Pero ang sinasabi po ng Roma 1:18, talagang galit na galit ang Diyos sa mga taong ito sapagkat pinipigilan nila o pinagtatakpan nila ang katotohanan. Ayaw nilang
paniwalaan yung katotohanan. At sa 19, for what can be known about God is plain to them. Kung ano man daw ang dapat malaman tungkol sa Diyos ay malinaw na malinaw. Because God Himself has made it plain to them. Pinakita ng Diyos sa napakasimpleng kaparaanan yung mga bagay na yon. At sabi niya sa 20, for since the creation of the world, God's invisible attributes, ano yon? Una, His eternal power and divine nation. His eternal power and divine nature have been understood and observed by what He made, so that people are without excuse. Kaya nga daw po yung mga tao na hindi sumasampalataya na may Diyos, hindi sila naniniwala, patuloy na pinipilit, ikalat na walang Diyos, ay wala daw silang excuse. Ano ho? Sapagkat nakita natin yung eternal power and divine nature. Ito raw ay naintindihan at naobserbahan. Kaya nga ang mga tao ay walang dahilan. No? Ano nga po sinasabi ng Biblia? The glory of heaven. The heaven declares the glory of God. Pag tumitingin daw tayo sa kalawakan, pag tinitingnan natin ang langit, talagang yan po ang nagdideklara ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ho? Yan po ang kanyang eternal power. Nagdideclare. Yan po ang nagdideclare ng kanyang divine nature. Kaya nga ang mga tao ay walang excuse. Pag nasa harapan na tayo ng Diyos, hindi pwede sabihin, Panginoon, wala Hindi ko naintindihan yung paglalang mo Hindi ko tuloy pinaniwalaan na meron palang kagaya mo na Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi po dito, so that people are without excuse. Hindi pwedeng excuse pag nakaharap ka na. So, ang ibig sabihin, they do not know the way to eternal life. Hindi po nila alam yan. Ano ho? So, John 14:6, ang sabi ng Panginoon Jesus, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. Excuse me. No one comes to the Father except through me. So sa declaration po ng ating Panginoong Jesus, diyan sa John 14:6, sinasabi niya, I am the way. So wala na pong ibang daan, ano man ang tawag natin doon, ano? Sinasabi natin, ito ang matuwid na daan, ito ang tamang daan, ito ang dating daan o anumang daan. Lahat po ng yan ay isa. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang, base sa isa. Hindi po pwedeng iba-iba yun. Ano ho? Sapagkat sabi niya, I am the way. So He is the only way. Ano pa? I am the truth. Ako ang katotohanan, sabi niya. At ano pa? I am the life. No? So, ang pinakamabigat yung karugtong. No one comes to the Father except through me. Napakalinaw po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Walang makararating sa Ama maliban na dumaan sa Kanya o sa pamamagitan Niya. Ano po? So the mission of the church is to spread the gospel of Jesus Christ to the ends of the earth. May pandemic man o wala, ang misyon ng iglesia ay hindi po nababago. Ano? So the mission of the church is to spread the gospel of Jesus Christ to the ends of the earth. Isa po ito sa mga hinihintay ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa kanyang salita, and the kingdom will be preached to all
the people of the world, all the earth, sa lahat ng tao, ay makakarinig ng salita ng Diyos at pagkatapos niyan ay babalik ang ating Panginoong Hesus. Sa aklat po ng Acts 1, verse 8, sabi po dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ang tanong, how are we going to do this? Ang sabi niya, makakatanggap ka ng power when the Holy Spirit comes. Ito po'y naganap na nung araw ng Pentecostes. Naranasan na po ito nung mga nauna sa atin at tayong mga sumunod. So there are 3 ways given wherein we can do this. At ang unang-una po dyan ay giving. Pagbibigay. Pagbibigay sa gawain ng Diyos. Ano po sabi sa Deuteronomy 8:11 to 18? Sabi po niya sa 11, be careful. Otherwise, you will forget the Lord your God by failing to keep His commands, ordinances, and the statutes that I'm commanding you this day. Ang sabi niya, mag-ingat kayo. Baka kayo ay makalimot sa lahat ng mga pag-uutos, sa mga ordinansa, sa mga habilin na iniuutos sa inyo ngayong araw na ito. At sabi niya sa 12, otherwise, when you eat and are satisfied, when you have built beautiful houses and lived in them. 13, when your cattle and oxen multiply, when your silver and gold increase. Ano po sinasabi ng Panginoon dito? Kapag tayo po ay nakontento na sa ating sarili, tayo po ay nagkakamal na ng salapi, tayo po ay yumayaman na. Ano, hindi tayo nakakaranas ng kahirapan. Then sabi niya sa 14, then you will become arrogant. You will neglect the Lord your God. So makakalimot na tayo sa ating Diyos pag tayo yumaman. Ano? At sa 15, sino siya? Who brought you out of the land of Egypt, from the house of slavery, and who led you through the vast and dangerous desert, that parts land without water, with its poisonous snakes and scorpions. He brought water out of solid rock for you. So wag daw makakalimutan ng mga tao ang Diyos na naglabas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. At sa 16, and fed you in the desert with manna, that neither you nor your ancestors had known, to humble and test you so that things go well with you later. At sa 17, sabi niya, you may say to yourselves, I have become wealthy by my own strength and by my own ability. Marami pong nangyayaring ganyan sa mga taong yumaman. Nung sila po yumaman, nakalimot na sila sa Diyos. At sinabi, kaya ako yumaman dahil sa sarili kong lakas, dahil sa sarili kong kagalingan. Ano? Yan po ang nagiging kaso minsan ng mga tao na yumayaman. Pero sabi niya sa 18, but remember the Lord your God, because He is the one who gives you the ability to produce wealth in order to confirm His covenant that He promised by an oath to your ancestors, as is the case today. Kaya pala sinabi ng banal na kasulatan, napakahirap ng isang mayaman makapasok sa pintuan ng kalangitan. Bakit? Sapagkat siya naglingkod sa kayamanan at hindi sa Diyos. Ano? So when a man begins to obtain wealth, it becomes a question whether God is going to gain a fortune or lose a man. No? Ang isang tao na yumaman at doon na napatuon yung kanyang sarili sa pagdami ng kanyang kayamanan at siya naging kontento na. Pero walang kakontentuhan ng tao. Ano? Kaya nga siya nakalimot dahil
tuloy-tuloy na siya po'y nagpaparami ng kanyang kayamanan. Hindi siya makontento doon sa marami ng nasa kanya. So when a man begins to obtain wealth, it becomes a question whether God is going to gain a fortune. Bakit? Pag ang isang tao yumaman ay nanatili sa Diyos, of course, malaki ang pakinabang ng Diyos sa kanya, sa kanyang pagbibigay. Ano ho? At sa Proverbs 3:9, ang sabi po ng salita ng Diyos, honor the Lord with your wealth and with the first of all your produce. Noong ako po ay bata pa, naobserbahan ko, yung mga tao na nakapasok sa trabaho. Kagaya po ng aking ate, yung panganay sa babae. Kasi po yung panganay namin ay lalaki. Bago ang sumunod ay 2 babae, tapos ako, tapos isang babae ulit. Naobserbahan ko, nung siya po'y pinasok ng aking tatay sa opisina, kasi siya ay natapos ng secretarial nung araw. 2-year course, secretarial. Nung araw, ang tinuturo sa secretarial ay yung shorthand, kung paano sumulat ng mabilis, shorthand. Ibang klase yung ginagamit nila, Pero ngayon, ang tinuturo sa secretarial ay computer na, paano gumamit ng computer. So nangyari po, nung siya po'y mapapasok sa kanyang trabaho, yung kauna-unahan niyang sweldo, ginamit niya upang mag-blow out. Ang kaugalian palang ganon, ay iniisip nila, sila po'y nagpapasalamat, sa kanilang pagkakaroon ng hanap buhay. Kaya yung first, kauna-unahang sweldo, ay ginagamit nila para mag-blow out. Magpakain ng libre sa mga tao. Pero hindi po talaga nabibigyang diin na kaya sila nagbo-blow out ay dahil nagpapasalamat sila sa Diyos sa pagbibigay sa kanila ng trabaho. Kaya nga po, dito po galing yon. Honor the Lord with your wealth and with the first of all your produce. Unang sweldo. Kapag ikaw ay nagtanim, unang bunga. So there are various ways we can honor God. Marami pong kaparaanan. Unang-una, letter A. By His consistent conduct. Dapat daw ay maging consistent tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Huwag pa bago-bago, Dahil ang prinsipyo ng pagiging Kristiyano ay hindi po nababago-bago. Pag sinabi pong bawal ang bisyo, kahit kailan, bawal po yan. Wala pong pagkakataon na ang Diyos ay pumapayag na tayo po ay magbisyo. Sa lahat po ng panahon, bawal po yan dahil bawal na nung una. Kalawa, letter B. By His faith in God's promises. Dapat hindi rin po tayo nagdududa sa mga pangako ng Diyos. Ang pinakamaganda niyang pangako, ang sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan sa kalagitnaan ng COVID-19. Sa kalagitnaan man ng kahirapan. Letter C, by His zeal in witnessing. Dapat tayo ay patuloy na nagpapatotoo sa ngalan ng ating Panginoon. Letter D, by His deeds of kindness. Yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. He can honor or dishonor God. Bakit? Depende po sa nilalaman ng puso mo. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa dahil niisip mo na may kapalit na parang para sa iyo na maganda, ay hindi po tama. Dahil dapat tumutulong tayo out of the abundance of our hearts. Galing sa kaibuturan ng ating puso dahil sa alam natin na ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Letter E, by His relation to money. To a lot of people, money is the hardest test of all. Alam nyo, marami pong tao na pag sinubok sa pamamagitan ng pera ay talagang sila po'y nahuhulog sa tukso.
Lalo na kung napakalaking pera na, gaya nung nangyayari ngayon sa ating PhilHealth. Hindi ko alam kung may katotohanan. Hindi pa naman talagang napatunayan ng todo. Pero nagkakasakit na yung mga iniimbestigahan. Mukhang may problema talaga. Sila po'y sinubok sa pera. At dahil sa laki ng pera, sila po'y nahulog sa pagkakasala. Sabi po sa Malakay 3:8, palagi nating binabasa, will a person rob God? Ang tao ba'y pagnanakawan ng Diyos? Yun ang tanong. Pero sabi ng Panginoon, yet you are robbing me. Pinagnanakawan niyo ako, sabi ng Diyos. Ang tanong ulit, how are we robbing you? Paano ka namin pinagnanakawan? By the tithes and the offering. Pagka pala tayo ay nagkukulang sa pagbibigay ng dapat ibigay sa Diyos, sabi diyan, pinagnanakawan natin siya. God does not measure our gifts according to their earthly value. Hindi po siya mini-measure ang binibigay natin ng dahil sa halaga nito. Sa pera, yung iniisip ng tao kasi yung pag malaki binigay mo, malaki na talaga yon. But according to the measure of sacrifice entailed in the living. Kung natatandaan po natin yung kwento tungkol doon sa isang babaeng balo, na naghulog ng 2 mamera lang doon sa offering box. Sabi ng Panginoon, ang dami-dami nagbibigay. Malalaki ang binibigay nila. Pero yung binibigay lang yon, ang dami pa rin natira. Pero itong babaeng baong ito, yun na lang ang kanyang pera, 2 mamera, ay binigay pa niya sa Diyos. At sabi niya, ang babaeng ito ay nakapagbigay ng masigit kaysa sa kanilang lahat, So, ang tinitingnan ng Diyos ay yung kalagayan ng ating puso, yung sakripisyo na nangyari sa atin habang tayo ay nagbibigay. Sa 2 Korinto 8:1, we want you to know, brothers, about God's grace that was given to the churches of Macedonia. Ano daw yung binigay ng Diyos na grasya sa Macedonia, Sa verse 2, sabi diyan, in spite of their terrible ordeal of suffering. Sipin nyo, yung church ng Macedonia, nagsasuffer. Marahil hindi po COVID-19, pero sila po'y naghihirap yung mga panahon na yon. In spite of their suffering, their abundant joy and deep poverty. Sila po'y hirap na hirap, pero masaya sila. Ano po nangyari? Has led them to be abundantly generous. Tingnan po niyo yung nangyari. Kahit sila po'y nagsasuffer, sila po'y in poverty, hirap na hirap sila. And yet this led them to be abundantly generous, nakapagbigay pa rin sila ng abundantly galing sa kanilang puso. So it is through giving that we are able to fulfill missions. Number 1 po yan. At sabi po sa Romans 10:13 hanggang 14, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can people call on someone they have not believed? And how can they believe in someone they have not heard about? And how can they hear without someone preaching? And how can people preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are those who bring the good news. So nangyayari po yan dahil merong nagbibigay sa iglesia. Nagagamit po ng lahat ng yan sa paglaganap ng magandang balita. Ikalawa po, nagawa po natin na palaganapin ang salita ng Diyos by praying. A prayer, sa Jeremiah 33:3, ang sabi po dyan, call to me,
and I'll answer you, and will tell you about great and hidden things that you don't know. No? A prayer is God's dynamite. Alam nyo naman ang dinamita, no? Pag sumabog, talagang napakalakas. Sa 1 Kings 17:1, Elijah the foreigner, who was alien resident from Gilead, told Ahab, "As the Lord God of Israel lives, in whose presence I'm standing, there will be neither dew nor rain this next several years, except when I say so." Sabi nga po, si Elijah daw ay isang ordinaryong tao lamang na kagaya natin. Subalit nung siya ay manalangin na huwag magkaroon ng ulan, tumigil po ang ulan sa loob ng 3.5 taon. Kaya nga po nakaranas ng napakahirap na sitwasyon yung nasasakupan ni Haring Ahab, kasi ito pong si Haring Ahab, masamang hari po ito. Siya po'y sumasalungat sa Diyos. As the Lord God of Israel lives, sabi ni Elijah, there will be neither dew nor rain this next several years. So tumagal po yan ng 3.5 years. Imaginein po ninyo, no? 3.5 taon, walang ulan. Napakahirap po niyan. So 1 Kings 18:21, when Elijah approached all the people and asked them, "How long will you keep hesitating between both sides? If the Lord is God, go after him. If Baal, go after him." But the people didn't say a word. So kinumpronta na po ni Elijah yung mga tao, no? Pinamili na niya kung kayo sa Diyos, no? Sumunod kayo sa Diyos. Kung ang Diyos niyo ay si Baal, sundin niyo si Baal. Sabi niya. So may freedom of choice. Sabi niya sa 22, so Elijah told the people, "I am the only one left over as a prophet of the Lord." Ako na lang nag-iisa, ang propeta ng Diyos na nantitirang, sabi ni Elijah. As the time for the evening offering arrived, sa 36, Elijah the prophet approached and said, "Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I, your servant, have done all of this in obedience to your word." At sabi niya sa 37, "Answer me, Lord. Answer me so that these people may know that you, Lord, are God, and that you are turning back their hearts again." Ano po nangyari? Ito po kasi ang kwento na yung mga propeta ni Baal na migit na 400 ay nakipagtunggali si Elijah sa panong kaparaanan. No? Sila po'y parehong nagkatay ng baka at nag-offer. At sabi ni Elijah, huwag niyong sisindihan niya ang offering natin. Hintayin natin ang ating Diyos, ang siyang magbaba ng apoy at sunugin yung ating offering para mapatunayan kung sino talaga ang talagang Diyos. So, yung mga propeta ni Baal, sila po'y nagsisisigaw, kumakanta, sumasayaw. Hanggang sa ang gawin nila ay sinugat na yung kanilang mga sarili, no? Parang mga adik na. Naghihiwa na sa kanilang sarili hanggang sa lumabas yung kanilang dugo. Pero walang nangyari doon sa kanilang offering, walang bumabang apoy. Pero si Elijah, ang sabi niya, "Answer me, Lord. Answer me so that these people may know that you, Lord, are God, and that you are turning back their hearts again." Dito po sa offering ni Elijah, hinukayan pa ito ng kanal sa paligid at binuhusan ng napakaraming tubig. Basang-basa po yung kahoy, basang-basa yung paligid na lupa, may tubig pa doon sa kanal. Ano? Ano po nangyari? Sa 1 Kings 18:38, right then, the Lord's fire fell and consumed the burnt offering, the wood,
the stones, the dust, and even the water that was in the trench. Tingnan niyo po, basang-basa, may tubig hanggang doon sa kanal, pero sinunog lahat ng apoy ng Diyos. At sa araw na yun, napatunayan nila na ang tunay ng Diyos ay ang Diyos na nasa langit. Bagamat ang mga propeta ni Baal ay 450 men. Nag-iisa lang po si Elijah na propeta ng Diyos. So napatunayan na ang Diyos talaga ang dapat nating sambahin. Ikatlo po, huling pwede nating gawin para maikalat natin ang salita ng Diyos. Witnessing. Lucas 24:47. And then, repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in His name to all the nations, beginning at Jerusalem. At sa 48, you are witnesses of these things. At sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 2 verse 2, what you have heard from me through many witnesses, entrust to faithful people who will be able to teach others as well. So, ang mga tao na naka-experience ng kapangyarihan ng Diyos at sila po'y nagbabahagi, humanap din ng ibang mga tao pa na naka-experience din ng paghahari ng Diyos at sila man ay natuturing magbahagi. Kaya nga po, sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kaya't ang sabi pa niya ay be fruitful and multiply. Sinabi niya ito sa mga anak ng Diyos. So ang tanong, what keeps you from multiplying? Bakit hindi nagmumultiply? Minsan, spiritually, unang-una, it is sin. Yung kasalanan na hindi natin maiwas-iwasan. Spiritually, it is sin na hindi natin maiwas-iwasan. Another is immaturity. Hindi lumalago sa pagiging Kristiyano. Bakit? Ay hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nakikinig sa pag-aaral ng Biblia. So immaturity. We are born of God to reproduce children of God. Kung tayo anak ng Diyos, dapat mayroon din tayong nare-reproduce na anak ng Diyos. What is important so that we can witness, ano dapat? We have to go. We have to speak. Siyempre, hindi naman pwedeng go ka lang ng go, hindi ka naman nagsasalita. We have to go and speak. So Matthew 28:11, and Jesus came and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat na ng kapangyarihan nasa Kanya. Therefore, as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. It was Apostle Paul who started missionary journeys to start the discipling of Gentiles. Nagtataka nga ako bakit ang ginawang papa ng mga kapatid nating Katoliko ay si Pedro. Samantalang si Pedro hindi naman nagkaroon ng missionary journey. Itong si Apostol Pablo ang lumibot halos sa buong mundo hanggang sa kanyang kayang abutin upang lumaganap ang salita ng Diyos sa mga hintil. So ano po summary ng ating po napag-usapan? What is the mission of the Christian church? How are we going to accomplish this? Unang-una, number 1, by
giving. Number 2, by praying. Number 3, by witnessing. Sa ating pong conclusion, mga kapatid, let us remember, we are all called by God to do these 3 things in order for us to fulfill our mandate as Christians. We should be able to give to the church. We should be able to pray for the church. And we should be able to witness for the church. May we be able to do all this with the help of our Lord and Savior, Jesus Christ, no matter what circumstances we have in our Christian life. To God be the glory. Tayo po ay sumandaling manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli sa iyo pong mga salita na amin pong naranasan o napag-aralan sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, nawa po panatilihin mo sa aming isip, sa aming puso, at higit sa lahat, may apply namin sa aming buhay bilang mga tagasunod mo, O Diyos. Kami man ay nasa gitna ng pandemya. Kami man ay nagkakaroon ng kahirapan dahil sa pandemyang ito, O Diyos. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo na ang lahat ng ninanais mo para sa bawat isa sa amin ay matutupad pa rin anuman ang aming kahirapang maranasan sa mga araw na ito at sa mga araw pang darating. Umasa kami, Panginoon, na Ikaw ay tuloy-tuloy natutulong sa bawat isa sa amin. Tuloy-tuloy na ipagkakaloob ang amin pong pangangailangan, physically and spiritually, Panginoon. Kami po ay naniniwala sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Panginoon, tuloy-tuloy naming dinudulog sa inyo ang lahat po ng aming mga kapatid, hindi lamang dito sa Kabuyaw Bible Christian Church, kundi sa lahat po ng mga mananampalataya ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Kayo pong mag-ingat sa bawat isa. Pagkalob niyo po nawa ang lahat ng kanilang pangailangan at ilayo niyo po sila sa COVID-19. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Isang magandang umaga po muli at tuloy nga po nagpapasalamat po tayo sa paalala ho ng kanyang mga salita na kung ano ho ba ang mission ho ng mga Kristiyano. Tuloy nga po at mga nabanggit po kanina sa ating pong sama-samang pakikinig ay ang patungkol po sa pagbibigay. So it's a quite clear for us, mga kapatid, what really means giving for us. And we all know na this is part of what we are saying, fulfilling the mission. So bahagi po nito ang patuloy po na ipalaganap ang kanyang mga salita at sa pamagitan po ng bawat binibigay hong mga kaloob, mga ikapo, ay tunay nga po napapalawig ho natin ang kanyang pong kabutihan, ang mga salita ho ng Diyos. At tunay nga po na bagamat ho sa panahong ito ng pandemya, ay hindi man ho tayo physically nagkasama-sama, but we have other means na patuloy po may palaganap po natin ang kanyang mga salita at magsalo-salo po sa patuloy po pakikinig na kanyang mga salita at patuloy po na panghawakan ng kanyang mga pangako. So muli po tayo nagpapasalamat on behalf of Kabuyaw Bible Christian Church, our brethren not only here in the Philippines but also our brethren abroad who are faithfully giving their tithes, giving their love offering, and even marami po pong mga ipinagkakaloob. Tunay nga po ang Diyos po ang patuloy na nakakakita ng bawat isa po sa inyo. At tunay nga po, every time that we have gathering here, some of our fellow brethren who come here, at tunay nga po, dala-dala ho nila yung kanila po mga tithes and offering and other means, ay tunay nga po, directly, ay mga kapatid po natin, ay sila ho ay nagbibigay na kanila po mga kaloob at mga ikapo
sa pamagitan po ng ating pong BPI account at through their bank, ito po ay kanilang tinatransfer at yung makikita ho ninyo sa ating pong bandang baba kung ano po yung ating pong BPI account. So for those who desire and to give, ito man ay sa pamagitan po ng directly ho na pagbibigay ho through bank ay nandiyan po sa bandang baba, makikita ho ninyo kung ano ho ang ating pong BPI account. So muli po nagpapasalamat din po tayo doon po sa iba na sa malalayo ay talaga hong pinapadala ho nila sa pamagitan po ng meron po tayong kaparaanan just like Palawan, Emily Wheeler o ano pa man po mga nagiging daan po para po maiparating po nila yung kanilang po mga tithes and offerings. For with that, patuloy po ang Diyos na nakita po sa bawat isa po sa inyo. Sa katapatan nga po ng bawat isa po sa inyo, ito nga po, Diyos po ang patuloy na magbabalik. Kagaya po ng ating pong mga narinig po kanina, na hindi ho usapin ho dito kung gaano kalaki o gaano kaliit. Ang usapin ho dito ay kung gaano tayo katapat sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung ano man po, anong marahil na pinagkaloob sa atin at dito po tayo ho ay meron po na pagkukunan, tinitingnan po ng Diyos ang ating pong karakter. Tinitingnan po ng Diyos kung ano ho tayo at sino ho tayo bilang Kristiyano. Kaya muli nga po, nagpapasalamat po tayo on behalf of Kabuya Bible Christian Church. The Lord knows your heart. The Lord knows that you wanted to give. And in some reason, it might be that you are earning very less or very less. Ito nga po, ang Diyos po ang patuloy po magpala po sa bawat isa po sa inyo. So this morning, we will come into prayer, na tuloy nga po, ang Diyos po ang patuloy po magpala po sa bawat isa po sa inyo as we pray. Our Heavenly Father, we are so grateful and thankful because what we have, these are all belongs to you. At tuloy nga Panginoon, through Jesus Christ, our Lord and Savior. And with the guidance and the power of the Holy Spirit, we acknowledge you that you are supreme over all and you are the all-knowing God who knows everything with our present situation. It might be difficult, O Lord, ngunit alam namin, Panginoon, ng lahat sa iyo pong mga kamay. Ito nga po, kami po ay nagkakaroon po ng kapayapaan, nalalampasan po ang anumang po mga pagsubok sa kabila po ng mga suliranin sapagkat kasama ka po namin. At ang aming pagtitiwala ng lubos ay tunay nga, Panginoon, na sa iyo po, na ito po'y nakatuon at ikaw po, Panginoon, nakakaalam ng bawat isa po sa amin. Ngunit sa ganung pamamaraan ay tunay nga po, Diyos, ang katapatan na nakikita mo sa bawat isa, Panginoon, na tunay nga po nagiging kabahagi ng misyon na ipapalagana po ang iyo po mga salita at tunay nga, Panginoon, na fulfill ang aming pong mga misyon na ito sapagkat ikaw po, O Diyos, ang aming kinikilala. Ang pagpapala mo, ang patuloy po sumaamin na tunay nga po nagtatapat sa bawat isa po sa amin, ng mga nandito po sa bansa pong Pilipinas at maging po sa ibang bansa na nagpapadala po na kanilang pong mga kaloob at mga ikapo. Kayo po ang nakakaalam sa kanilang pong sitwasyon at mga buhay. Muli nga po, pagpalain niyo po sila. Patuloy po namin itong tinataas po sa iyo. Ano man, Panginoon, ang pinagkukunan ng iyong mga anak, ito man, O Diyos, sa kanilang pong pagtatrabaho sa mga kumpanya. Bagamat, Panginoon, meron po silang mga panganib, Panginoon, sa bawat araw na kanilang pong pagpasok, ay nariyan po ang iyong pong favor, ang iyong pong covering, na patuloy po mong igagawan, Panginoon, para doon po sa mga anak mo, na tuloy nga po, at nagnanais na makatulong, nagnanais, Panginoon, na makapagbigay, at nagnanais po na matugunan ang pangailangan po ng kanilang pong pamilya. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, every time na sila po ilalabas, maging, Panginoon, sa pagpasok, patungo sa pagpasok nila sa kanilang pong mga trabaho, ingatan mo po sila, O Diyos, at maging po sa aming mga kapatid na kanila po, Panginoong pinagkukunan ay sa pamagitan po ng mga negosyo. O Diyos na dakila, alam namin ang kalalagayan po ng aming bansa ay tunay nga po, Panginoon, affected po ito, O Diyos, ng ito pong COVID-19 at kung saan some of them, Lord, ay tunay nga po, Panginoon, na kanila pong pinagkakasya po lamang kung ano po ang kanilang kinikita sa kanilang pong negosyo at ibinibigay sa kanilang pong buong katapatan kung ano po ang narapat po sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang pong naisin na kung saan nais pa nila pong makapagbigay po ng masigit pa po, Panginoon, sa kanila pong maaaring ibinibigay sa ngayon. Ngunit ganun pa man, Panginoon, kayo po ang patuloy po magpala, Panginoon, sa bawat negosyo. Anuman ang mga negosyo ito, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang magpala po sa aming mga kapatid and every place, Panginoon, na naroon ng iyong mga anak.
Katulad, Panginoon, sa aming kapatid na sa ibang bansa, ay tunay nga po, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Alam namin, Panginoon, na sila man din ay nakakaranas din po. Katulad po ng aming naranasan dito sa bansang Pilipinas, ang ekonomiya din po nila, Panginoon, affected. But we all know, Lord, na kung saan Ikaw ang nag-iisang Diyos na kilala po namin. Na tunay nga po, nagpapala, saan man sila naroon, pagpalain mo po, Panginoon, ano man na kanila, Panginoong mga ginagawa, ito mga Panginoon sa negosyo, ito mga Panginoon sa pagpasok po, Panginoon, sa trabaho, ingatan mo rin sila, O Diyos, sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng iyo po, Panginoon, mga anak, at ang lahat ay aming tinataas sa iyo upang magamit po ang mga nalikom para po, Diyos, sa isang misyon na ipalagana po, Panginoon, ang iyo pong mabuting balita. At ito po ang ibig mo. Maraming salamat po muli. Ang lahat ito ay aming tinataas sa pangalan lamang po ng iyong anak na aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Ngayon po ay ating awitin yung ating doxology and benediction. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Ating Panginoon at muli sasamahan tayo ng Diyos sa buong isang linggong ito. Awitan natin ulit ang Diyos. Hallelujah!